Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito ang mga karibyo natin. Kapapasok lang, nagimbal ang korte. Nako, OMG, Pres Marcos dapat imbitahan. Bakit walang loyalista sa TRICOM? Yan mga kababayan, patungkol po yan ang ating halamin. At bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yun mga kababayan, bago natin i-play ang video ito, eto, may isi-share lang po ako sa inyo mga kababayan kasi talagang nakakapanggigil ito, no? Well, anyway, eto, simulan na po natin dito kay eto pong ang Malacanang tinitiyak ang transparency sa pagpapatupad ng 2025 national budget. Ayan mga kababayan, transparency daw sa 2025 national budget. Palakpakan natin kung magkakaroon ng transparency. Kasi, yan naman talaga ang gobyerno dapat, di ba? Transparent sa lahat ng kanilang ginagawa sapagkat hindi nila mga pera yan. No? Pera po yan ng nagpapakahirap ng mga ordinaryong Pilipino para ma-build yung amount na yan, no? Pinag-ipunan po yan through taxes ng ating mga kababayan, okay? Maging tayo, no? Ay kinakaltasan rin ng tax. Okay? Lahat tayo may karapatan na malaman kung saan napupunta ang mga tax natin, okay? At ito ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan na tingnan muna natin yung thumbnail natin para hindi tayo mawala. No? Yan, Pres Marcos dapat imbitahan. Bakit? Siguro mas dapat imbitahan rin natin si Pres Marcos, no? Dito po sa TRICOM, House TRICOM, no? Ito. Kasi tingnan nyo, ang gusto nilang liwanagin dito, yung cybercrimes, no? Fake news, only 3 attended out of 41 invited. Tatlo lang po mga kababayan ang sumipot sa kanilang 41 na in-invite. Yung 41 na po yan nga po yung sinasabi kung bakit walang loyalista. Kahit puntahan nyo itong balitang ito, no? Dito po sa ABS-CBN ito mga kababayan, no? Kahit puntahan nyo yung mga balita about dito sa TRICOM, about po sa mga, i-search nyo lang po mga kababayan, mga inimbitahan sa TRICOM hearing, yan. Lalabas po yung mga pangalan doon at ni isa, wala kang makikitang loyalista, no? Ito ang sabi ko bakit kaya hindi sinama dito yung nagpakalat, no? Nung nangangampanya pa lang sila, nagpakalat na mamimigay ng pera or yung gold ng Marcos ay pamamahagi, no? May vlogger na yan no? Kilala nyo yan mga kababayan, yung vlogger na nagsabi na, no, pag nanalo ang Marcos, si President Marcos ngayon, no? Pag nanalo siya, ay ipamamahagi, no? Yung gold nila sa taong bayan. Dapat siguro imbitahan rin po ang taong iyan, no? Kasi siya mismo nagpapakalat siya noon ng fake news, no? Kaso ito, mahapaghahalataan nyo. Lahat po ng 41 na ito, yan, isumin natin. So yan mga kababayan, lahat po ng 41 na ito, puro po nagkri-criticize sa government natin. Paano ba yan? Hindi yata kayo magiging patas kung ganyan ang gagawin ninyo. Diba? At talagang magagalit sa inyo ang taong bayan sapagkat itong 41 na ito, nagkikriticize sa gobyerno. No? Ibig sabihin, pinipili nyo lang kung sino ang iimbitahan nyo dyan. Pinipili nyo lang yung sinasabi nyong nagpapakalat ng fake news. Diba? O yung iba nga dyan Diba? Dati pang mga nagbabalita, tagapagbalita, mga anchor, nagpapakalat rin sila ng fake news.
Bakit hindi nyo pinatawag dyan? Dahil ba supporter ng administrasyong ito? O yung nalang sinasabi ko kanina, yung nagpakalat nung una pa lang, nangangampanya pa lang na ipamamahagi, no? Maybe yun nga ang nakabudol sa ilan nating mga kababayan, ipapamahagi yung gold ng mga Marcos. O, di ba? Sino yan? Sino yan na vlogger na yan? Imbitahan nyo rin yan. Kaya dyan madadali kayo Kala ko ba, magiging magiging patas kayo. O, hindi ito patas na labanan mga kababayan. Ito pang matindi. Etong matindi. Hindi naman ito lingid sa inyong kalaman, di ba? Itong sinasabi ko dito na, OMG, Press Marcos dapat imbitahan. Because, mga kababayan, nalagay ko yan dyan sapagkat gusto lang itakil yung fake news. And, mga karibyo natin, eto opinion ko lang. Opinion ko lang po ito at maaaring magkaiba po tayo ng opinion. Pero our very own president also making fake news, no? Also nabubulol na tayo. Also sharing fake news, no? Unang-una. Correct me if I'm wrong, mga kababayan, sinasabi ko na sa inyo. Correct me if I'm wrong. Yung 5,500 flood control projects. Diba? Masasabi nating fake news nyo kasi wala naman tayong nakikita mga flood control project. Ano pa? Sila mismo, umamin sila sa investigasyon nila sa Senado, di ba? Na yung mga flood control project na sinasabi ay tagpi-tagpi. Meron nga pala. Pero iba po iba ang dating sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. noon. Diba? Bilyones po ang ginagastos tapos kanal lang ang gagawin. Hindi ba fake news yan? Ano pa? Yung sa nangyari sa KOJC compound, di ba? Sabi niya walang dalang mga baril, walang dalang hindi tear gas, pero yung mga nandun mismo nakasaksi. Hindi ba fake news rin yun, mga kababayan? Kaya ito na lang. Bago niyo imbestigahan itong 41, tatlo lang ang umaten, no? Itong 41, mga kababayan, diba dapat tanungin rin natin ng administrasyon kung sila ba ay nagpapakalat ng fake news o hindi. Yun na nga lang po. Wala po tayong makikita. Sa 41 na ito, wala tayong makikita na loyalista, no? Ibig sabihin, lahat ng loyalista hindi nagfi-fake news? Wag ganun. May kilala naman tayo, mahilig mo mga fake news dyan, pero bakit eto lang ang pinatawag ninyo? Mga nagke-criticize lang sa gobyerno or pro Duterte ang mga pinatawag ninyo. Di ba? Ayan mga kabayan, napapahaba na po tayo, pero nagigits naman yung point ko, di ba? Na nakakalungkot lang, no? Kasi they are using their power, no? Para i-neutralize yung mga DDS. Puro mga Duterte supporters po yung inimbitahan Grabe naman kayo. Wag po kayong masyadong halata, no? Wag po kayong masyadong halata. Hindi po tulong yan na sa ating kasi in aid of legislation to So, paano ba yan? Mailalagay nyo ba sa batas ninyo na lahat ng nagkriticize sa gobyerno hindi na pwede magsalita? Kasi mga kabayan, yung iba nga dito ginagawa, paras lang ginagawa natin Di ba? Nagre-react lang tayo sa mga news. Nagre-react lang po, mga kababayan. Ibig sabihin, no? It is a freedom of expression, no? Ini-express lang natin yung ating kalayaang makapagsalita, makapagpahayag. May mali ba dun? Wala naman siguro, di ba? Wala naman siguro mali sa kung ayaw nyo po, ito na lang, kung ayaw nyo po, kayong TRICOM na kayo, kung ayaw nyo po ng may nagkri-criticize sa gobyerno, wag na po tayong maging demokrasya. Diba? Wag na po tayong maging demokrasya. Maging authoritarian na lang tayo. Para kayo na ang masusunod. Wala na magsasalita. No? Wag na tayong maging democratic country.
Kayo na lang po ang magsalita. Walang magsasalita niyan. Baguhin niyo muna ang ating konstitusyon, no? Na maging charter change. Kaya nga gusto niyo mag-charter change, no? Baka gusto na nilang authoritarian. Wala tayong magagawa dyan, mga kababayan, kung ganyan ang gusto nila. Lahat ng mga vloggers, isa-shutdown kapag naging authoritarian na. Wala na magsasalita, wala na mag-criticize sa gobyerno. Ito nga bakit nyo ba minamasama kung kinikriticize kayo ng mga vloggers? Ibig sabihin lang po, mga kababayan, itong mga vloggers na ito, nagmamahal po sa kanyang bansa sapagkat ayaw niya, di ba? Na palubog ang direksyon ng ating bansa. Palubog, di ba? Constructive dapat ang acceptance ninyo ng criticism. Hindi po very ginagawa, di ba? Dapat very positive po kayo. Hindi po yung puro negative ang iniisip ninyo. Well, anyway, mga kabayan, ano pong inyong reaction dyan? Napapahaba na tayo, no? Ang gusto ko lang talagang i-point out dito kanina pa, bakit ni isang loyalista walang inimbitahan dito, no? No, yung sinasabi kong nagpakalat noon na sinasabi na mamimigay ng papamahagi, no? Yung gold, nako. Well, anyway, mga kaibigan natin, ito. Panoorin natin at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Kung hindi papabor ang Korte Suprema patungkol sa issue ng BICAM report para sa 2025 national budget, shut down everything. Ito nga ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos matapos tanungin ito kung ano ang maaaring maging backup plan ng kanyang administrasyon sa inihaing petisyon laban sa 2025 national budget. Pero bago tayo magpatuloy, mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga, mga kapanig, kung ating matatandaan na inihain na ang petisyon sa Korte Suprema laban sa 2025 national budget na humihiling na maisantabi at mapawalang bisa ang di umano'y illegal, kriminal at unconstitutional sa 2025 budget. Ang mga senador at kongresista na hindi tumutol sa pagpasa ng di umano illegal, immoral at criminal na BICAM report ay kasabwat di umano sa the biggest money heist. Walang contingency plan ang pamahalaan kung sakaling papaboran ng Korte Suprema ang petisyon laban sa 2025 General Appropriation Act o GAA. Ito ang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos sa tanong kaugnay ng petisyon na inihain sa Korte Suprema ng kanyang dating Executive Secretary na si Atty. Vic Rodriguez. Ayon pa kay Atty. Vic Rodriguez, na bilyong peso rin ba raw di umano ang kapalit kung bakit nagtraidor ang mga mamabatas sa ating mga Pilipino at lahat ay naging bulag, pipi at bingi. Tila di umano ay tuliro na at tila naprapraning na di umano ang Pangulo at tila hindi na malaman ang gagawin sa kalagpuan na iskandalo sa kanyang administrasyon. So yan, mga kababayan, ano pong impression niyo, no? Doon sa sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. na shutdown, no? Ang gobyerno kapag umusad ito sa korte, mga kababayan. Shutdown ang gobyerno, no? Isa lang pong naisip ko agad no? I think ito pure opinion po ito, naisip ko lang, no, kung nang narinig ko 'yon. Naisip ko bigla na baka gusto ni President Bongbong Marcos Jr. Bantaan or something na paalalahanan yung korte na please don't, no? Kasi eto, i-stop ang operation ng gobyerno kapag itinuloy mo yan or inaccept mo yan, di ba? So, is President Bongbong Marcos Jr. trying to ang tawag dito, manipulate? Ganun ba yun? Hindi rin natin masabi, di ba? Pero parang ganun ang lumalabas no? Parang sinasabi sa korte na pag yan ay umusad sa inyo, titigil tayo. Di ba? Parang ganun po. Lalo na ang 2025 national budget na tinaguri ang
pinaka-corrupt na national budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayon naman kay Pangulong Bongbong Marcos na di umano'y maaring gusto ng nagpetisyon na matigil ang operasyon ng gobyerno sa kabila ng nangyayari ngayon patungkol sa national budget ng bansa, ay kumpiyansa ang Pangulo sa legalidad ng 2025 national budget o GAA. Binigyan din rin ng Pangulo na walang blankong item sa GAA nang ito'y dumalo sa pagtitipon ng mga mahistrado ng Korte Suprema at mga miyembro ng Integrated Bar of the Philippines sa 20th National Convention of Lawyers sa Cebu City. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa So yan mga kababayan, ano pong inyong komento patungkol po sa balitang ito, no? Lalong-lalo na po doon po sa sinabi ko kanina, yung tinakil natin na una na about doon sa mga 41, no, na mga vloggers na inimbitahan, 3 lang po ang dumalo. Sa 41 na yun, ni isa, wala kang makikitang loyalistang vloggers, mga kababayan. No? Ito, nakakapagdula. Ibig sabihin ba nito, lahat ng loyalista ay nagsasabi ng katotohanan? Hindi po sila nagsisinungaling sa kanilang mga sinasabi? No? At lahat ng mga anti-government, no, or nagre-criticize sa gobyerno ng mga vloggers, sila po ay mga sinungaling. Ganun po ba ang gusto nyong iparating sa taong bayan? Pero mga karibin natin, I think yung mga ordinaryong Pilipino, tayo, no, bistado na po natin sila, no? Bistado na po natin itong mga nangyayaring ito. Eto sa administrasyong ito, mga kababayan, lahat po ng investigasyon, correct me if I'm wrong, lahat po ng investigasyon coming from, lahat na, this administration, dito sa Kamara, mga kababayan, lahat po ng iniimbestigahan, puro mga pro-Duterte. Pro-Duterte, ito, di ba, mga, sila ka Eric, Doc Lorraine, nandito rin sila sa 41 na ito Pero nung una pa, no, sila na, mga pro-Duterte na talaga yung mga target mga kaalyado ng mga Duterte, diba? Sila ang mga tinatarget. Ang tanong, bakit kayo ganyan? Lumaban naman kayo ng patas kasi nung panahon naman po ni former President Duterte, no, wala ka naman narinig na maghihiring, gagastos po ang taong bayan sa hearing ninyo dyan sa TRICOM para imbestigahan, para gumawa ng batas patungkol sa mga vloggers. Hindi kaya nagsasayang lang kayo ng pera dyan? No? Hindi kaya ginagamit nyo lang ang venue, yung platform ninyo, para talaga takutin? Hindi ko alam. Ano ba? Para pagsabihan, para paalalahanan yung mga pro-Duterte na keep quiet. Ganun ba? Tayo, nagtatanong lang tayo mga kabayan sapagkat we are, no? I really stress this out mga kabayan. We are a democratic country. We have the right, no? To have freedom of expression. Freedom of expression po itong sinisikil ninyo kung ganyan man, no? Lahat naman tayo may lahat tayo may karapatang magsalita at makapagbigay ng ating di ba? Nararamdaman kung baga. Well, anyway, mga karibin natin, nakakalungkot lang kasi nangyayari ito. Panahon ni dating Pangulong Duterte, mas marami pa nga, no? Ang mga at mas matindi pa ang ginagawa ng mga vloggers kay Pangulong Duterte. Mas matindi pa. O si Congressman Dan Fernandez, di ba? Nasaksihan mo yan. Pero pinatawag ba yung mga vloggers na yon? Because we are a democratic country. Di nyo kasi, di ba? Bakit kailangan mangyari to? Nakakalungkot lang mga kabayan, no? Kasi well, anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. At yan, maraming salamat po mga kabayan. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.